Okay, good morning. Ngayon ay January 27. Ang araw ngayon. Lunes yata ngayon eh. Lunes. So, ito talaga yung schedule ng harvest natin. So, mapansin nyo, halos wala na. So, meron na lang tayong dalawa doon. Tapos itong konting natitira dito. At may mga pupuntahan na yan. So, maganda. Maganda ang harvest natin. So, pag yung mga medyo maliliit, nagiging for consumption na lang or minsan ginagawa nating freebies sa ating mga customer. And quick update muna tayo bago tayo magkwentuhan. So, ito yung ashitaba natin. Sobrang laki na nung ashitaba, sobrang lago. Nakakatuwa. Mukhang hindi pa lang tayo nakakapagparami niyan. Tas ito yung pinuron natin na mulberry. Ito rin yung nakaraan. Ang bilis niya. Ang bilis nila magsanga. Yan. So, kung makikita nyo, mas dumadami na yung sanga niya. Ayun naman yung purpose natin ng pruning. Para lalo siyang magsanga. Tapos ito naman, itong basil natin dito. Yan, nagsasanga na rin siya. Yan. So ito, medyo kinokontrol na natin to. Ayusin lang natin para pataas yung tubo niya. Ito yung tinanim natin nung kailan ba to? 29 yata to. Yan, December 29 ang Jackson 27 natin. So ito yung inaasahan kong i-market natin sa darating na February, end of February or early March. Yan. So, mapansin nyo, nag-start na rin siya magkaroon ng sanga. Pero ito nga, may bunga na, Ang bilis. Hindi ko inaasahan yan, magkabunga. Pero kasi, ang kwento kasi nito, yung main stem nito, naputol. Ito, itong puno lang na to. And the rest, puro na yan, may mga main stem pa yan. Yan, kaya ito, mas maiksi. Ayan, mas maiksi siya kumpara sa iba. Kasi nga, naputol yung main stem niya. So, ito, sanga na lang to kung hindi ako nagkakamali, Ayan, alam ko ito yun, Yan yung main stem niya talaga, tapos naputol. So, nagsanga kaagad siya, ganun ang nangyari sa kanya. So, pwedeng gawin, siguro, pwede nating sadyain yung ganung senaryo kung makikita natin na magbubunga kaagad siya. Kasi ito, ngayon ko lang nakita to, female to, yan female flower, yan yung lumalaki. So, inaasahan ko kasi siya, mag-start pa lang siya ng fruiting sa end of February. Doon pa lang siya mag-start mag-fruiting. So, mga first week ng March sana yung harvest natin. Pero ito, iba yung nangyari. So, pwede nating i-study yan next time. Kasi matagal yan 2 buwan nang inaantay natin sa pipino natin Ayun. So, dinidiligan pa rin natin siya ng mga excess nating mga pinaggamitan ng lettuce. Yan, ito. Yung isa nalinis ko na yan nakataob. So, susunod na itong dalawa. Then, bukas, ito. Tas konting part doon. Kasi, meron na tayong naka-reserve na 16. Kung hindi ako nagkakamali. Oo, 16 para sa hospital sa 31. Tapos, bukas, may naka-reserve din tayong siyam. Kaya, hindi ko sure. Kasi, meron pa akong ibang kukontakin para umorder yung gusto kong umorder na usual din naman talagang umorder. Gusto ko kasi mabigyan sila. Pero may mga minsan kasi may mga hindi inaasahang umorder kaya nabibigyan din natin. Pero hopefully mabigyan natin yung dapat nating mabigyan for this harvest. Kasi yung next harvest natin, which is ito, yung maliliit na to, ay sa February 7. So in terms naman dun sa scenario na ginawa natin last time, which is ito yung net caps, tapos ito yung itim. Ayun ang itim. Ito na lang. Ito yung itim na walang slit sa gilid. Tapos net caps ulit. Based on actual experience natin ngayon, mas malalaki yung na dun sa net caps na na may lalabasan ng ugat sa gilid. So, medyo hopeful tayo dun sa susunod pang seedling. Yung seedlings kasi na itatransfer natin dito after nitong harvest na to ay hindi pa yung may slit sa gilid. Susunod pa yon. Magtatanim pa tayo nun. So, ayan. So, ngayon ang gagawin ko lang naman, ipakita sa inyo ito yung na-harvest natin. Then, magdidilig tayo maya-maya. So,
So, hindi ko lang masyadong iaangat yung camera kasi maraming nakasampay. Nakasampay din mga short at kung ano-ano pa. So, yan kung makikita nyo, maganda naman yung bunga natin dito eh. May iba lang doon na medyo maliit yung bunga. Hindi ko sure kung bakit. Pero, I would say, hindi ko sure kung ito is puro yung itim na yung net caps eh. Usually kasi itong linya na to, ito yung net caps na itim. Pero baka kasi ito lahat itim na yung net caps. So, kung ganun yung senaryo niyan, meron pa rin namang lumalaki kahit walang slit yung gilid. Pero, generally, hindi ganun kalalaki yung tubo nila. So, with this experience, masasabi natin na mas maganda talaga may slit yung mga net caps na gagamitin natin kaysa yung diretso lang siya na sa ilalim lang. Siguro sa pagpupunla, pwede yun. Pero pag ilalagay mo na sila sa grow out, dapat yung paglalagyan mo ay may slit para maging free yung ugat niya na lumawak para mas marami siguro siyang nutrients na makuha. So, yun ay based lang sa aking observation. Pero matetest pa rin naman natin yun. So, ito ay Kiss Solution. Then, ito naman ay Nutri-Hydro. Itong tatlong to. Hanggang doon sa taas. Ayun, may damit dito eh. Doon. Puro Nutri-Hydro yan. Tapos ito, Kiss. Tapos meron pa tayong isang Kiss doon sa gilid. Yan. So, meron susunod naman nating tanim. Ganun ulit. Meron ulit tayong Nutri-Hydro. Siguro lagay tayong tatlong Nutri-Hydro doon. Tapos the rest is Kiss. Kasi inuubos din na natin ngayon ang Kiss Solution. Pero depende kasi sa magiging performance. Kung halos parehas lang naman sila, pwede tayong dalawang nutrient solution. Meron tayong Kiss, meron tayong Nutri-Hydro. Yun nga lang, nahihirapan ako sa pag-storage. Kumbaga, ito use Kiss Solution, nilalagay ko doon. Tapos yung Nutri-Hydro, nililipat din natin sa iba para hindi sila maghalo. Pero may one point na napaghalo ko sila, okay naman. Wala naman masyadong problema or issue. Yun lang. Share ko lang sa inyo. So, ayan, ito mga tanglad siguro. Ngayon, bago ako bumaba, lagi ko sinasabi mag-harvest ako eh. Pero malamang ngayon, kailangan ko na talaga mag-harvest. Kasi ang dami na nila. At kailangan ko na rin para sa tea kasi naubusan na tayo. So, ayan. So, wait lang. Okay, so medyo marami kasing sampay. So ayan, ito yung isang pipino natin papunta na doon. Tapos itong pipino na to, medyo naging stunted to eh. Hindi na to nagkaroon ng padiretso pa eh. Ayan, so may mga may harvest tayo. Malamang bago ako pumaba mag-harvest na ako. Ayan. So ito medyo overdue na siguro. At saka nadadamage sila pag dumidikit sila dito. Pag nahanginan, dumidikit dito. Medyo may konting tinik-tinik kasi na maliliit. Na i-scratch sila dyan habang nahanginan. Ayan. So mag-harvest tayo mamaya. So yan, marami pa doon. No? May mga bunga pa tayo doon. At napansin ko, may bunga na rin doon sa bandang dulo. So ito yan. Ito. Yan, sa bandang dulo yon. Lumalaki na yung mga nandun. So doon na yung next na bunga niya. Tapos, ayan pa yung isang natin, lettuce. Medyo masikip na dito. Tapos, meron pa dito, ito kasi kinatkat ng ibon kaya hindi na siya nagtuloy Hindi ko sure kung ano mangyayari sa isang puno na to. Ito yan, yung nasa gitna dito. Yan. Tapos yung isa nandun, aayusin natin yun. Kasi nakalaylay na siya, ayusin natin. So, maliban dyan, ito, so ito yung mga dinidirect cuttings ng nanay ko. So may nabuhay naman, ewan ko ito mabubuhay. Pero ito nabuhay, tsaka yung dun sa dulo nabuhay. Yan. So sa wakas may nabuhay din siya. Pero dun sa mga pinunla ko, medyo may namatay din. Siguro titingnan natin mamaya. So ayan. So ito yung mga lettuce na for self-consumption. So yung nakita nyong malalaki kanina, kaedad nito. So yan. Yan naman yung result pag hindi naman ganun kaganda yung dinidilig mo sa kanila, hindi ganun kaganda yung growing conditions nila. Hindi sila masyadong lalaki, pero tutubo pa rin sila. Susubukan pa rin nilang tumubo. So, yan. Yan sila. Hindi sila ganun ka yayabong, kumbaga. Okay, so
Oops, sorry. Ayan. So, ayun, makita mo yung tanglad, oh. Sobrang lago na. Kailangan ko nang i-trim. Diyan nang galing yung mga seedlings ko ng tanglad, eh. Ayan, ito na-trim ko na. Yun pa, titrim pa natin. So, yun lang naman. Balik muna tayo sa kabila. Wait lang. Okay. So, ito yung limambo. Although, alam naman natin na hindi ko siya nilagay sa magandang growing condition. Alam ko kasi na hindi rin siya ganun ka akma dito sa location natin. So, limambo to. Kasi kung makita mo yung picture ng limambo, maganda yung itsura niya eh. Ito, hindi maganda. So, ibig sabihin, sa growing condition natin dito, hindi siya fit para i-grow. So, yan. Ito magaganda yung olmeti. Siguro kung may same location kayo sa akin, olmeti rin kayo. Pero, magsubok kayo ng ibang buto. Kasi ngayon, yung susunod natin i-transfer dito, meron tayong estrosa. So, panibagong variety yon, Ensa Sudden yung gumawa nun. Estrosa. Nakita ko kasi may taga Rizal na nagpo-post nun. Maganda yung tubo sa kanya. So, subukan din natin. Hindi naman natin malalaman kung maganda itutubo niya kung hindi natin siya itatanim. Malamang, di ba? Ito yung naayos ko lang. Kasi yan, hindi naman siguro sobrang everyday, pero almost everyday, sinusubukan natin siyang iikot dito sa ating nylon para paangat lang siya ng paangat. Yan. So, ito naman yung mga seedlings ko ng Damong Maria. So, ito, wala na to. Yan, naputol na. Ito rin, wala na. So, the rest, mukhang okay pa naman yan. Ito, baka wala na rin to. Ito, wala na. Hindi nag-ugat. So, yung the rest, tingnan natin kung mag-uugat pa siya. Ito baka wala na rin. Malaman nyo naman kasi natuyo na siya, oh. At itong sa basil, palagay ko mas magiging effective yan kung ibababad ko na lang sa tubig kaysa ganyang setup. Naaalala nyo yung dating setup natin dito ng mga basil. Maraming nabubuhay dun sa ganung klaseng setup. So, baka ganun gawin ko pag paparami tayo ng basil. Pero marami tayong buto. Ito pala. Hindi ko pa rin naaasikaso to eh. Ayan o. Lagyan natin video. Ayan. Parang ilalagay mo to sa strainer. Ikakasmas mo ganun para humiwala yung buto dun sa dahon. Tapos, yung mga excess na lang na dahon, gaganon mo. Tapos, parang, tawag doon, ibibistay mo. Tapos, hihipan mo para matanggal yung mga tuyong dahon. Para yung seeds na lang ang matira dito. Then, yung mga gustong magtanim, bibigyan natin ayun, no? Makita ang buto yung dami. Kita mo yan, yung maliliit. Yung itim, yan. Mga buto yan, mga buto. Yan, ang dami, oh. Oh, diba? Yan tayo mamigay niyan, walang problema dyan, Thai basil. So, nagpaparami rin tayo ng sweet basil. Mas gusto ko kasi yung lasa ng sweet basil kaysa sa Thai basil. Pero pares lang naman basil yan. Ayan. So, isa sa mga na-share natin ngayon, ito mas maagang nagbunga kasi naputol. Then, okay. So, in terms naman dun sa pagbebenta, gusto ko lang kayong bigyan ng tip. Based lang din to sa experience ko. Kasi kahit ako, hindi naman ako magaling magbenta or mag-sell stock. Pero ang nangyari kasi sa akin, since nahihilig tayo sa walking, exercise, and sinubukan din natin i-approach yung mga nakaka-walking natin, yung madalas nating nakikita, ay sila kaagad yung naging first client natin. Kaya, moving forward, ganun na lang din ginawa ko. Yung mga madalas kong makita doon, sila talaga yung inaalok ko. Kasi at the same time na nag-exercise sila, ibig sabihin, gusto nilang alagaan yung sarili nila. And gusto nila talaga yung fresh na mga produce. So, isa to sa pwede kong i-offer sa kanila, which is nagustuhan din naman nila. Kaya I would say, although pumapatak parang 400 per kilo ang benta ko dito, pero hindi naman sa wala yun sa kanila. Quality din naman yung binibigay natin sa kanila. And yun yung maganda pag direct to customer yung kausap mo. Pag kausap mo kasi, kunyari, mga businesses like restaurant or mga pwesto sa palengke, syempre business yan, kailangan din nilang kumita. And ang problema kasi nila, paano kung hindi nila maibenta ng 400 per kilo or 35 per piece yan? Masisira yan sa kanila, diba?
siyempre, bibigyan ka nila ng presyo kung saan yun yung kuha nila sa bayan or sa bagsakan. Hindi naman pwede yun sa setup natin. Kasi nga, ano to ito yung mga produce na hindi mo nisprayan ng pesticide, ng fungicide. Talagang, ako ngayon, hindi ba ako nag-foliar Wala na ulit pa akong foliar. Matagal na. Kasi hindi ko makomit na lagi ako mag-spray. Pero siguro magkakaroon din tayo ng ganung setup ulit sa susunod para lang for study purpose. Kasi nagawa din tayo nung dati. Nabanggit ko nga yata doon na hindi masyadong malaki yung difference nung laki. Yon. Parang minsan okay, minsan hindi. So parang hit and miss siya para sa akin Pero moving forward siguro pwede nating i-explore ulit 'yon. Okay? So, ang maganda kasi maliban sa direct consumer ang kausap natin is mga health conscious na rin sila. Mga seniors, yung mga nag-exercise or possible katulad ko na may health conditions na gusto talaga ng healthier food na mabibili. And usually yung mga yan ay hindi yan tatanggi sa presyo mo. Kunyari sabi mo 35 or 3 for 100. Pero kung from time to time may makakausap ka, sasabihin, yung mahal naman yan sa palengke, ganito yan. Isa lang ibig sabihin nun. Hindi sila yung target customer mo. Hindi mo naman kailangan i-defend yung sarili mo na ganito, ganyan. Pero banggitin mo na lang din siguro yung best points ng tanim mo, which is, hindi ko naman pwede in-sprayan ng insecticide, hindi in-sprayan ng fungicide, and alagang mabuti yan. At tinanim mo yan or inalagaan mo ng 6 na linggo. Sinecheck mo halos araw-araw. So, ang i-front mo lang sa kanila is yung good side ng tanim mo. Hindi mo naman kailangan siraan pa yung tinda dun sa palengke. Which is hindi naman natin sure. Baka kasi wala rin namang spray yung mga nandun sa palengke at organically grown yun. Pero ang problema kasi dun, mababa yung presyo sa palengke kumpara dun sa mga tanim natin. So, look for people na makikita yung value ng mga tanim mo. At saka kaya nagtanim din ako ng pipino na to kasi gusto rin nila and ako mismo gusto ko rin. Yun yung maganda kasi ikaw mismo ang customer ng produkto mo. So you know kung gaano kakaiba yung lasa nito kumpara dun sa nabibili mo sa palengke. Okay? And kung makakilala ka ng isa pang grower, tulungan mo rin na makapagbenta kung mas marami kang naseservisyohan. Pwede mo siyang, may mga malalapit dun sa grower na yon, dun mo siya i-endorse. Dun mo sila i-endorse. Dito kasi naging mabagal yung growth natin kasi gusto ko, pagka-grow ko, kahit papano may babagsakan na. At least 70% ng tanim natin ay may mapupuntahan na. Kasi, to be honest, kunyari may 100 kang lettuce, makabenta ka lang ng 50 niyan, 50 or 50% nung ginogrow mo, okay ka na. Although, syempre, hindi ka masyadong malaking kikita, pero parang yun na yung pangtanim mo sa susunod. Okay? So, yung lalagpas sa 50%, yun na yung kita mo. Diba? Ayun. Yun lang yung take ko sa inyo. So, ayan, syempre, unang-una nyo sigurong alokin, maliban dun sa mga health conscious, ang pinakamabilis is, siguro is yung mga friends nyo, kamag-anak nyo, yung kapitbahay nyo, then yung mga health conscious, yan. Tapos, ang i-front nyo lagi ay yung kung gaano mo siya katagal inalagaan, ano yung best points ng tanim mo. Ayan. So, pag naka-encounter ka naman ng mga tao magsasabing mahal dyan, ganyan, sabi mo, ay ganun po, banggitin mo na lang yung kung paano mo siya, or kwentuhan mo na lang sila kung paano mo siya pinatubo, at hindi mo pwedeng ibenta siya ng sobrang baba hanggat maaari. Hindi talaga ako nagbibigay ng tawad. Pero nung makikita nyo, di ba, yung mga tanim ko, merong 35, may 30 and 25. Kasi, based dun na rin sa experience ko ngayon, yung mga bumibili dun sa complex,
mas pinipili nila yung 25 pesos sa totoo lang, yung mas maliit. Palagay ko nga, pwede akong mag-grow ng lettuce ng 35 days lang or 30 days lang para lang sa ganung size, para lang sa ganung market sa mga bumibili ng 25 pesos. Pero kasi yung mga premium customers ko talaga is sila yung bumibili ng 3 for 100 natin. Sila talaga yung focus market ko, yung bumibili ng 35 pesos. Pero magandang market din yung bumibili ng 25 pesos. So pwede nyo i-explore yon. Pero kasi kailangan nyo munang matest kung gaano ba karami yung bumibili ng 25, ng 30, tsaka 35. Usually kasi yung 25 pesos gusto lang nilang subukan, itetest lang nila, at baka bukas hindi na yan bibili, ganyan. Tapos in terms naman din dito sa pagtatanim natin, nagtatanim tayo every 2 weeks. Mga nasa ganun yung pagitan niya, nasa 2 weeks. Kasi tulad nung dati, lagi ko nakikwento sa inyo, pag weekly, once na mapeste ka, medyo mahirap siyang kontrolin. Kasi nga, nasa isang condition lang kami dito, dikit-dikit lang sila. Mahirap kontrolin kung magiging weekly. Tsaka, isa pa, nakakapagod kasi after mo mag-harvest, maglilinis ka. So mamaya, magde-drain lang ako ng mga container na yan. Tapos lilinisan na natin itong dalawa. Tapos, mamayang hapon siguro, kung sisipagin man ako, pe-prepare na natin sila for transfer for tomorrow. Para may 45 heads na agad tayong maliliit dito. Yan. Pero baka i-harvest ko muna itong dalawa. Ma-harvestan ko muna itong dalawa at saka konti doon. Bago tayo mag-transfer siguro. Bahala na. Pero ganun yung magiging scenario natin sa ngayon. So hopefully may na-share naman ako na kapag-pakinabang. Hindi naman tayo magaling sa marketing. Pero ganun yung naging situation natin ngayon. So hopefully may na-impart ako sa inyo na magagamit nyo sa inyong journey sa pagtatanim ng lettuce at pagbebenta ng lettuce. Thank you very much. Magdidilig muna ako dito. Bye-bye!